Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa atin na isa nating kababayan ang sabi sa akin ay, Sir, paano kayo nagkakilala ni Ate Bebang? Kwento nyo naman. So ito yung video na to mga kapatid, papaliwanag ko paano kami nagkakilala ni Ate Bebang ninyo. Alam niyo mga kapatid, parehas kami nagtatrabaho ni Ate Bebang ninyo sa isang care home. Ako yung kanyang supervisor at siya yung aking carer. Nung una ko pa lang siya nakita mga kapatid, talagang nagandahan na ako kay Ate Bebang ninyo, lalong-lalo na yung pagngiti niya. Sabi ko, kung ganda-ganda naman ngumiti nitong tao na to. Tapos yun, kinilala ko siya, kaya nga lang may kanya-kanya kaming sariling partner noon, long-term partner. Siya meron din siyang kapartner, ako meron din. And then after a year, hindi kami nakita pagkatapos nung kasi nailipat ako ng ibang care home. At nabalitaan ko na wala na rin siyang kapartner noon at ako wala na rin kami. Niyaya ko siya na lumabas kami o mag-date kami. Alam niyo mga kapatid, ang hirap pala maggaya ng mag-date kayo kapag English yung sasabihin mo. So ayun, pinaliwanag ko sa kanya na ganito, gusto ko siyang ilabas, kain kami sa labas. Tapos nang umuo siya, hindi ko na makakalain na oo si Ate Bebang ninyo. Tapos wala akong pera noon mga kapatid, ang pera ko lang noon ay 20 pounds. So dinala ko siya sa McDonald's. Ang naging edge ko noon nung unang araw namin na nag-date kami, yung mga joke ko, yung mga palabiro ko, tawa siya ng tawa nung araw na yun. Kasi nga ako, syempre, alam niyo naman ang inyong lingkod, si Kuya Fredo ninyo, palabiro, joker, kenkoy. So, yun ang isa sa mga dahilan na nagustuhan niya ako, mga kapatid, yung palabiro. Tapos tinanong ko siya kung gusto niyang mag-date kami ulit. Pumayag naman siya susunod. And yun, the rest is the history na. And then, umuwi kami sa Pilipinas. Pinakilala ko siya sa aking magulang. Nagustuhan naman siya ng aking nanay at tatay. At syempre, pinakilala niya rin ako sa kanyang mga magulang. Nagustuhan din ako ng kanyang mga magulang. Kasi nga, syempre, sabi nila, mukha daw akong mabait. Kung alam lang nila. Syempre, ayun. Pinakita ko naman sa kanyang pamilya na worth it ako bilang maging asawa niya. Tapos, ayun, nag-decide kami na magsama kami. So, nag-live-in kami for almost 4 years. And then, after 4 years, nag-decide kami na magpakasal ni Ate Bebang ninyo. At nagkanabiyaan kami ng anak na panganay namin si Tayshan. At syempre, si Sophia, dumating na rin. So, ito lang naman yung aming love story, mga kapatid. Si Kuya Fredo niyo talagang komedyante. Syempre, isa sa mga naging edge ko yan, yung pagiging joker ko, palabiro, palatawa. Si Mrs. din, napakababaw lang ng kaligayahan niya. Simpleng biro lang yan, simpleng joke lang yan. Talagang tatawa na yan siya mga kapatid. Kaya yun ang isa sa mga naging dahilan namin kung bakit naging matagal yung aming relasyon. For almost 13 years na kami nagsasama ni Mrs. Talagang kung may problema man kami, talagang pinag-uusapan namin. Ayaw namin matutulog na may problema kami sa isa't isa. So, at syempre, ang pinaka-importante, si Lord na kasama namin parati sa aming relasyon. Salamat po!